ang super balita sa tanghali nationwide. Superradyo Flash Report! Meron pong flash report mula kay Mau de la Cruz agarang pag-release ng mahigit sa 130,000 balikbayan boxes na nakabinbin sa Bureau of Customs. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Mau de la Cruz, Mau! Iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang agarang pag-release na humigit kumulang 130,000 balikbayan boxes na nakabinbin sa Bureau of Customs. Ayon sa Pangulo, ang hakbang ay bahagi ng mga reformang layong mapagaang ang kalagayan ng mga overseas sa Filipino workers at kanilang pamilya at tiyaking mabilis na makararating sa kanilang mga tahanan na mga ipinadalang kahon. Sinabi pa ng Pangulo na may mga balikbayan box na mahigit isang taon nang naipadala at sisikapin ng pamahalaan na maihatid ang mga ito sa mga pamilya bago magpasko. Samantala, pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang new NAIA Infrastructure Corporation sa malaking pagbabagong isinagawa sa Ninoy Aquino International Airport na anyay unti-unti nang nagiging isang makabago at epesyenteng paliparan na maihahambing sa mga international airports sa ibang bansa. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, may sa Paradyo DZBB, dapat totoo. Superradyo Flash Report! Ito ang super Samantala, paring Orly, makahingi lang ng flash report dyan, ano? Eto na. Superradyo Flash Report! Sige, paano Mau? Diretso. Nilabas ng National Bureau of Investigation si Sara Diskaya. No, sa ngayon, wala pang detalye kung saan siya dadalhin. Pero sa impormasyon na kuha natin mula sa ilang source, ito'y patungo sa northern bahagi ng Metro Manila. At kung ano ang layunin ng paglabas ng NBI sa kanya, ang tabayanan ang iba pang detalye o impormasyon tungkol dito. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA sa Paradyo DZBB, dapat totoo. Superradyo Flash Report! super balita. Superradyo Flash Report! Ang Bureau of Immigration kinumpirma na nagpunta nga ng Pilipinas yung dalawang suspect sa mass shooting sa Bondi Beach sa Australia. Manny Vargas sa detalye, Manny. Base na nga yan sa impormasyong inilabas ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval kung saan kanyang sinabi na magkasamang dumating sa bansa noong November 1 ng taong kasalukuyan mula Sydney, Australia ang mag-ama na sina Sajid Akram, 50 taong gulang at Navid Akram, 24 taong gulang. Sila ay kapwa inireport ang Davao bilang kanilang final destination kung saan ay umalis naman sila ng bansa noong November 28 sa isang connecting flight mula Davao patungong Maynila at nakalista ang Sydney, Australia bilang kanilang final na destinasyon. Hindi naman nailabas ng Bureau of Immigration kung saan nagtungo ang mag-amang Akram dito sa Pilipinas at kung ano ang kanilang naging aktibidad sa bansa. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Superradyo Flash Report! Super balita sa tanghali nationwide. Tumula tayo, Tante. Tanggap muna tayo ng mga... Superradyo DZBB Flash Report! Ang BICAM deliberations po ukol sa national budget, abay nag-resume na po. Ang detalye mula kay Ninfa Rabelo. Ninfa. Dakong alas 8 ng gabi, natuloy ang resumption ng pulong ng Bicameral Conference Committee ukol sa 2026 national budget. Henry, alas 4 sana ito ng hapon pero hindi agad na umpisahan dahil may mga kinailangang pag-usapan tungkol doon sa panukalang budget ng DPWH na siyang pinagtalunan. Hindi naman dito sa pag-resume ng kanilang pulong ay sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi nila kakayanin na talakayin ang panukalang budget ng DPWH ngayong gabi. Yan ay dahil kinakailangan pang pag-aralan ng technical staff ng Senado ang mga dokumentong isinumite ng DPWH kaninang umaga lamang. Humiling ng panahon ang kanilang technical staff at overnight daw nila itong tatrabahuhin para sa gayon matalakay na bukas ang panukalang budget ng DPWH at dahil dyan hiniling niya sa kanyang counterpart sa Kamara kay Congresswoman Mika Swansing, ang chairman ng House panel, na ipagpabukas ang pagtalakay sa DILG budget na sinang-ayunan naman ni Swansing. Kaya ang tatalakay nila ngayong gabi ay ang panukalang budget ng Department of Agrarian Reform at ng DILG. Ang mga kapuso ang isinumite ng DPWH ay patungkol doon sa adjustment ng presyo ng 10,000 infrastructure projects. Mayroon kasing apila ang DPWH na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng Senado
mula sa panukalang budget ng DPWH para sa nasabing bilang ng mga infrastructure projects. Una nang ikinatwiran ng sa mga senador na batay naman iyon sa computation o sa report ni Secretary Vince Dizon ng DPWH na overpriced ang mga proyekto ng DPWH kaya kinaltasan ng Senado ng budget. Pero umapila ang DPWH na kinampihan naman ng Kamara sa katwiran na kinakailangan nila ng kaukulang kaluwagan o ng leeway para maipatupad yung mga proyekto. Nangako si Secretary Dizon na sila na yung mag-a-adjust ng presyo, ibigay sa kanila yung pondo at sila na yung papairan ng panibagong presyo ng mga proyekto batay doon sa pagpapababa ng DPWH sa presyo ng mga construction materials. So naiginawa dahil na nga na mayroong overpricing sa mga proyekto at ayaw ng mga senador na may overpricing dahil papasok dito ang katiwalian o magkakaroon ng pagkakataon para sa kickback. So dahil hindi pa tapos ang pag-aaral ng mga senador doon sa mga dokumento at ng technical staff nga ay hindi mo natatalakayin ang DPWH budget. Bago yan ipasya na ipagpabukas ang pagdalakay sa DPWH budget, binasa dito ni Senator Sherwin Gatchalian ang sulat ni Secretary Dizon. Si Dizon ay humingi ng paumanhin dito sa mga senador. Kaugnay ng sabi niya ay pagkakamali ng DPWH sa kanilang computation at kasabay niyan yung pagsusumite ng price adjustment para sa 10,000 projects na kanilang gusto daw ipursige kaya humihingi sila o umaapila sila na ibalik ang tapyas sa kanilang budget. Mga kapuso, kanina sabi ng isang senador sa DZBB, maaaring magkaroon dito ng kompromiso. Hindi nila ibabalik ang buong 45 billion na inaapila ng DPWH at sa halip yung ibang tatapyasin dito o kung meron mang ibalik, yung ibang tatapyasin maaaring ilipat sa PhilHealth. Ako si Nympha Ravelo ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio, DZBB, Last Report! Yung tandem ha. Oras kaya matatapos to, no? Tandem, Oo, no? totoo yan. Hindi ka Kaunti usapin isa palang ito. tandem eh. Nitong Bigat yan. nakarang weekend, pamorningan sila eh. O DPWH pa lang, kinakamuti na sila. Ay, no? totoo yan tandem. Hirap din talaga. Bakit mo binigay ka ito ko? Lumang tugtugin yan, ha? Pagulin mo na yung racket mo! Kala ko hindi ko malalaman ang trabaho mo, ano? Ano ba? Little Christmas Tree. FPJ sa GMA 3:15 p.m. Boses na hinahangaan. Ating nakinabibiliban. Huwag mo iwan. Ikaw ang aking pag-ibig. Viva Cinema presents Ariel Rivera. Hindi siyang asawa mo, Homer. Alam ko! Bakit hindi mo siya pinalayas? Dahil mahal ko siya. Mapapakain mo ba siya? Ang aking sining, buong pag-ibig kong inihandog para sa kanya. Ano yan? Sige! Takbo! Mahalaga ka sa amin. At mamamatay muna ako bago may mangyari sa'yo. Lalaban tayo, Rose. Lalaban tayo. Abangan ngayong December 15 to 19, 8 p.m. sa Viva Cinema. Punong-puno ng ligaya ang aming puso dahil number 1 tayo muli sa Mega Manila. Number 1 AM station, Super Radio DZBB at number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Salamat sa regalong ito, mga kapuso!